Hindi ako makapasok-pasok sa cafeteria, ito sa likod ko. Kasi tinitin ko yung bike ko. Pinag-aaralan ko kung paano ko ilalak. Baka paglabas natin ng cafeteria, wala na, tumagmulta pa tayo ng malaki. Lalong madagdagan yung problema natin dito sa Amsterdam. Hello mga ka-V2! This is my most awaited journey. I'll be traveling to major cities of 9 European countries. And I'll be sharing my experiences with you. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos tulad nito. Tara ka V2, let's go! Hello guys, it's me again, Kim, and welcome back to my channel, V2 Travel. Bale, ito nga pala guys, yung last day ko dito sa Netherlands, Amsterdam. Grabe, talagang hindi ko talaga mailayo ang tingin ko sa mga nagkagandahang structures sa paligid ko. Sinulit ko na rin itong araw na to kahit na alam kong medyo matao talaga. In-enjoy ko yung pagbabike kahit na medyo, hindi naman medyo talagang super lamig. At di ko talaga maiwasan ang mapatingin sa kahit saang lugar, kabilat kana ng kagandahan ng Amsterdam. Sinulit ko na rin ang pagtingin ng mga souvenirs, and of course, kahit hapon na makikita nyo guys na kung gaano ka-crowded ang lugar dito sa Amsterdam Central. Kaya in-enjoy ko tong last moment natin dahil kinabukasan tayo ay babiyahe papuntang Rotterdam at syempre para may experience naman natin ang iba pang lugar na pwede nating mapuntahan. Maghahating gabi na pero nandito pa rin ako sa pinaka-sentral ng Amsterdam. Sinulit ko talaga tong moment na to dahil kinabukasan ibang lugar na makikita ko. And syempre, hindi ko pinalagpas ang mag-picture taking sa Amsterdam Canals dahil ito talaga yung pinakasikat na sikat dito. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda yung mga structure sa paligid kahit yung mga chapel nila. Ang ganda. A few moments later. Oh, familiar ba kayo sa lugar na to? Nakikita nyo ba na madilim at puro kulay pula ang mga ilaw? Yes, tama kayo guys. Ito yung tinatawag na Red District ng Amsterdam. Kung i-search nyo sa Google, ito talaga yung sikat din sa mga tourist spot dahil dito legal na nag-work ang mga sex workers nila. Palihim lang talaga akong kumuha ng video at hindi na ako naglakad dahil may napanood ako na kapag nakita ka ng sex workers dito na nagbe-video, ipabubura nila yung video sa cellphone mo at maaaring kunin pa nila yung gadgets mo. Kaya syempre, nag-ingat lang din tayo ng konti. At hindi na tayo pumasok sa mga bar na yon dahil hindi naman talaga yun yung intention natin. Ang gusto lang natin mapuntahan yung mga sikat na tourist attraction dito sa Netherlands mismo. The next day. Ngayong araw, babiyahe na ako papuntang Rotterdam. Umaga to, medyo masama ang panahon, mahangin at nagbabadya ang ulan. Ito nga pala guys, kinuhanan ko na rin yung area or yung hotel na pinuntahan ko. Tuluyan ko dito sa Amsterdam. Medyo may kalayuan siya sa Amsterdam Central pero napakaganda nitong hotel na to at ito yung pinakamura sa mga hotel na nakita ko dito sa Amsterdam Central. Pwede nyo itong i-search sa booking.com itong Via Hotel na yan. Ito na. Nandito na tayo sa Central Station ng Rotterdam. So bumiyahe tayo from Amsterdam to Schiphol. Nag-stop tayo sa Schiphol ng mga 2 oras to follow up. Oh guys, sa mga hindi nga pala nakapanood ng unang episode nitong Amsterdam trip natin, tulad nga ng sinabi ko, nag-follow up ako ng claims at ng case natin kasi nga nanakawan tayo dito sa Schiphol Airport mismo. Kaya kailangan kong balikan bago tayo pumunta ng Rotterdam para alamin kung ano na bang sitwasyon or makakuha na ba natin yung pera na nanakaw sa atin since nahuli naman nila ang magnanakaw. So nasira rin yung itinerary natin dahil mag-stay tayo dito sa Rotterdam hanggang Friday. So mag-1 day lang tayo sa Belgium, 1 day lang din sa Paris, France.
Oh, okay. So tingnan natin kung ano yung mga makikita nating views or attractions or mapapasyalan dito sa Rotterdam. I-enjoy na lang natin, di ba? Kesa naman sa magmukmuk tayo since nandito na rin tayo sa Europe. Although nagkaroon tayo ng ganung klaseng problema, pero hindi yun magiging sagabal para sa pag-enjoy natin, okay? Ito na. Bababa na tayo dito sa station. Ayan yung escalator. And ayan, nasa Rotterdam tayo. So, update ko na lang kayo later kung makakaikot tayo kasi medyo masama ang panahon ngayon. Maulan. Tomorrow, hindi ko alam kung sasaglit ako sa Belgium kasi malapit na lang yung Belgium dito to meet my cousin. Pero pag hindi na kami makakapagkita. Okay, so huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel natin para updated kayo sa ating mga travel tips, travel plans, at saka sa mga iba't ibang klaseng travel attractions na pwede natin puntahan. Okay. Ito ang bubungad sa inyo guys kapag baba nyo ng platform ng train station. Napakalaki ng station. So another challenge na naman sa atin to kung anong ticket ba ang bibilhin natin para masakyan natin ang different mode of transportation dito sa Rotterdam. Nakakapanibago talaga kapag kabaguhan ka sa isang lugar. Nakababa na tayo sa station. Dito na tayo sa bungad. Ito sa labas. Ito yung main gate, yung may pier na doon na yun. O dahil hindi tayo prepared sa pagpunta natin dito, hindi pa tayo nakakapag-book ng hotel. So magbo-book pa lang tayo ngayon, maghahanap. It's already 1 p.m. here. Then kapag may nahanap tayo malapit siguro yung hotel dito, doon lang tayo pupunta. Hindi ko nga alam kung paano ba yung sistema ng transportation nila dito. Kasi doon sa may Amsterdam, kasi nag-bike lang ako, ang layo ng pinay ko, nanakit yung katawan. Nanakit yung kwitan ko, at saka yung singit ko, at saka yung tuhod ko kakabike. Ang layo ng nilakad na, ang layo ng pinay natin. Hindi ko pagamay yung transportation system kasi dito sa Netherlands. Hindi ko alam kung sasakay ako ng tren. Yung tren pala from Schiphol Airport going here to Rotterdam, naka-purchase ko siya online. Then dito, yung tram naman dito, tsaka yung mga buses, hindi ko alam kung doon ba ako bibili ng ticket sa tram mismo or sa bus, katulad din sa Amsterdam. For sure, sa may buses nila, doon ka bibili. Pwede kang bumili directly ng ticket kung wala kang card. Pero no idea sa tram. So, tingnan natin mamaya. I-explore na lang natin dito. Okay? So, see you. A few moments later. Grabe dito sa Amsterdam. Marijuana is everywhere. Halos lahat ng nakakasabay kong mag-smoke dito sa side ng or sa kahit sa establishment, hindi mawawala yung may nag-smoke ng marijuana. So, legal ang marijuana dito. Kaya pala doon sa Amsterdam Canal, meron doon nakalagay na warning na huwag kang bibili ng drugs sa strangers lang. So, dapat sa mga sa mga authorized dealer lang siguro dapat bumili ng drugs. Kasi nga 'di ba sa napakita kong unang video sa Czech Republic, sa Germany, nagbebenta sila ng marijuana sa store. So dito sa Netherlands napakaraming gumagamit sa totoo lang. Parang natutukso na tuloy ako. Charot. Siyempre hindi tayo gagamit nun guys, bawal yun. Okay, so ito yung sa may tapat ng Central Terminal Station ng Rotterdam. Nakapag-book na tayo ng hotel actually. Gusto ko lang magstay ng konti kasi napapagod pa ako maglakad. Kaya gusto ko muna magpainit. Ayan, bumili tayo ng coffee. Ganda rin dito pero hindi ko pa alam kung anong mga attractions mapupuntahan natin tomorrow. Ngayon and bukas. Sa katunayan, sa ngayon, nagtatanong-tanong tayo sa information office kung anong day pass ticket ang pwede nating mabili para magamit sa metro, sa bus, sa any public transportation nila dito katulad ng sa Czech, sa Germany at saka sa Austria. Ang maganda lang dito kasi sa Netherlands guys, pwede kang mag-purchase directly ng ticket sa may bus, hindi mo na kailangan pumunta sa ticket office, di ba? Okay, so tapusin ko muna itong kape ko, then punta na tayo sa hotel, then tingnan natin kung makakagana tayo today.
Actually, medyo masama ang panahon. Kanina pa yan, umuulan na yan. Hindi na umuulan, tumigil na, kaya lang masyadong mahangin. Nahihirap maglakad kasi pag ganito, pag sobrang lamig, kaya patong-patong talaga yung suot ko. Isa pa pala guys, may nalaman akong bago. Ito pala sa Central Terminal Station ng Rotterdam. Kaya pala napansin ko dun sa may mga sa loob, sa may mga booth, sa may mga platform, may nakalagay na passport check to London. Kasi meron pala ditong underground train na nadadaan ng Belgium, ng France, papuntang London. So from here pala, pwede ka na mag-London kung may visa ka. Pero kung wala, stay ka lang dito. Lamig ko. Akala mo nag-UC pa rin ako, pero hindi. Sige na nga, tara na. Let's go. Nakabili nga pala ako ng 2 days pass ticket na nabili ko lang sa ticketing office dito lang sa loob ng station na pwede kong magamit kahit saang mode of transportation. Ayan, nakasakay na tayo dito sa tren. Sa tram pa na. So ito, bili tayo ng 2 days pass. Ito nagkakahalaga to ng €9. So magagamit natin siya hanggang bukas ng midnight. Papunta na tayo sa hotel. Pakita ko sa inyo labas. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina guys, wala pa talaga akong hotel nung pumunta ako dito sa Rotterdam. Pero madali lang kayo makakapag-book. Mag-login lang kayo sa booking.com account niyo, then pwede na kayo mag-search doon kung saan mas malapit na hotel doon sa location mismo ninyo na pwede nyong ma-book kaagad. Syempre, gamit lamang yung card na meron kayo, makakapagbayad na kayo instant. So ayan guys, nakababa na tayo ng tram. Papunta na tayo ngayon sa hotel. From here, sa station ng tram na to na Frankfurt Lane, maglalakad tayo ng 2 minutes papunta roon. Malapit lang pala, no? Sa bagay, malaking tipid na rin yung bumili tayo ng 2 days pass. Kasi kapag nag-purchase tayo ng ticket separately sa bawat bus, tram, nagkakahalaga ng €4 ang minimum. So di ba laking tipid? Pero ang ganda ng view dito, look. Patong-patong na yung suot ko kasi ang lamig. Update ko kayo ulit pag nasa hotel na tayo. Hanapin ko lang yung daan. Ang maganda dito sa hotel na nabook ko guys, hindi siya kalayuan doon sa station na binabaan ko galing Schiphol. Actually pwede ko siyang lakarin pero nagtram pa rin tayo para masulit din natin yung pagsakay. At ang maganda pa dito sa nakuha natin, nasa pinaka-sentro tayo kung saan maraming bilihan ng alak, ng mga pagkain at yung pinaka-station na pwede mong sakyan papunta sa iba't ibang lugar dito sa Rotterdam. Sa susunod na video natin guys, sasabihin ko kung saan ako nag-book ng hotel na mura at pwede nyo mapuntahan din kapag na-book kayo dito sa Amsterdam or sa Rotterdam. Next vlog natin yon, isasama natin yon guys. Don't worry, tutulungan ko kayo kung ano man yung mga kailangan nyong gawin kapag baguhan kayo dito sa Amsterdam. Just comment down guys kung ano man yung mga questions ninyo tungkol sa vlog na ito, then sasagutin ko kayong lahat. A few moments later. Nakakaloka dito sa area na nakuha natin. Yung katapat niya puro bar. Mukhang masaya dito, tsaka souvenir shop. Then sa gitna ng kalsada, meron mga tables para sa pag-iinom ninyo. Yan. Ito lang yung hotel, oh. Ito lang pala, hindi ko makita kasi walang pangalan. Oh. Ang presyo niya nasa €49 for 2 days. Okay, so ayun, maganda yung area actually, nakaka-excite, kaya lang baka mapagastos tayo ng bongga kasi puro kainan yung tapat natin.
Tsaka malapit lang siya sa Rotterdam Central. So pwede siyang lakarin, 18 minutes walk lang siya from here. Di ba ang ganda? So feeling ko makakaikot tayo tonight. After ko mag-check-in, pahinga lang tayo ng konti. Then tomorrow morning, ikot ulit buong araw for the day tour. And ayun, sige, explore natin ng Rotterdam today and tomorrow. Okay. Ayoko pag-check-in ng reception kasi 3 PM pa raw, 2:15 na. Mga 10 minutes pa tayo mag-aantay dito sa labas. May inaayos pa raw kasi siya. Di ba? Hindi man ako pinatuloy sa loob. Ayun, may kumakatok nga sa likod ko si Kuya. Ayaw rin papasukin. See you guys sa next vlog! Ang ganda na nakuha natin, pinaka-sentro. Sige, wait lang tayo ng konti.